Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Heart Never Lie, Chapter 14. Nabinyagan na ang mga anak ni Aryan at Norman. Makalipas ang ilang linggo matapos ma-discharge ng babae sa ospital. Pinangalanan nilang Jamil Ride at Jamila Faith ang kambal. Sandaling nagkasundo ang mag-asawa para sa pinaka-importanteng araw sa kanilang mga anak. Lumipas ang ilang buwan. Maayos na ang lahat kay Aryan at nakakagawa na rin siya ng mga bagong design, pero hindi pa rin siya pinapayagan na pumasok sa butik. Hanggang isang araw ay tinawagan siya ni Arlene at pinapupunta doon dahil may gusto raw kumausap sa kanya. Sobrang namiss niya ang butik, kaya lalong gumaan ang pakiramdam niya nang muling tumapak doon. Napapikit pa siya, saka huminga ng malalim, saka pinuntahan ang kapatid sa opisina. Ate, bakit hindi mo na lang dinala sa bahay? Baka mamaya biglang dumating si Norman doon at samantalahin na wala ako, tapos kunin ang mga baby ko. Saad ni Aryan pagdating sa opisina. May kailangan kang kausapin, tsaka hindi ko siya pwedeng dalhin sa mansyon. Sagot ni Arlene. Saka binuksan ang pinto ng conference room, kung saan naghihintay ang taong nais kausapin si Aryan. Ikaw? What are you doing here? What do you want? Magkakasunod na tanong ni Aryan sa babaeng naghihintay na walang iba kundi si Jackie. Aryan, calm down. Be professional. Pagsalitain mo muna siya. Saad ni Arlene. Pagkatapos ay iniwan ang dalawang babae sa conference room. Anong kailangan mo sa akin? Muling tanong ni Aryan no humalukip-kip na humarap sa babae. Ma'am, gusto ko lang kayong makausap. Sana hayaan mo po akong magsalita. At sana pakinggan mo po ang mga sasabihin ko dahil nagigilty pa rin ako sa mga ginawa ko. Nakayukong wika ni Jackie. Umiiyak na ito. Pagkatapos ay biglang lumuhod sa harap ni Aryan na ikinagulat niya. Get up. I did not ask you to kneel down. I will listen to whatever you want to say. Just get up. Turan ni Aryan. Inutusan ka ba ng asawa ko para kausapin ako? Tanong niya matapos tumayo ni Jackie. Umiling ang babae. Hindi po, ma'am. Katunayan ay mula nang nakunan ako at pinalayas sa apartment ay hindi ko na po siya nakita at nakausap pa. Medyo umayos ang ekspresyon sa mukha ni Aryan. Pagkatapos ay bumuntong hininga, saka umupo. Pinaupo na rin si Jackie at doon ay hinanda na niya ang sarili na makinig sa babae. Pagkatapos makausap ni Aryan si Jackie, ay nagpaalam na rin agad kay Arlene na uuwi na. Nag-aalala kasi sa kambal. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nakauwi na si Aryan. Agad dumiretso sa kwarto para makita ang kanyang mga anak. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Aryan nang makita si Norman sa kwarto. Dinadalaw kayo, masama ba? Sagot ni Norman at agad lumapit sa babae. Subalit umiwas si Aryan at mabilis na lumapit sa crib. Where's my babies? Saan mo sila dinala? Galit na baling niya kay Norman. Inilabas sila nila mami at daddy. Magtanong ka ng maayos bago ka magalit. Alam mo, kung hindi lang kita mahal? Saad ni Norman. Ano ha? Ano? Taas noon na hinarap ni Aryan si Norman, pero hindi niya napaghandaan ang ginawa nito. Kinabig siya nito at mahigpit na hinawakan, saka sinibasib ng halik. Hindi nito pinakawalan. Marahas ng una, hanggang unti-unting bumanayad, lalo na nang naramdaman nitong gumaganti ng halik si Aryan. Now, tell me that you don't love me anymore. At aalis na ako.
Saad ni Norman matapos bumalik sa normal ang paghinga. Sa halip na salita ay isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Norman. Nagtagis ang mga ngipin ng lalaki. Nakuyom ang mga kamao. Pagkatapos ay inilang hagbang lang ang pinto at dinobol lock iyon. Saka muling binalikan si Arian at agad sinunggaban. Umuwi ka na. Pagtataboy ni Arian, pilit pinatatatag ang boses habang mahigpit na hawak ni Norman. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Matagal na akong nagtitimpi sa mga ginagawa mo sa akin, but not this time. Mariing wika ni Norman, saka muling sinunggaban ang labi ni Arian. Halos hindi makagalaw ang babae sa higpit ng hawak ni Norman sa kanya. He kissed her furiously at first, then gradually became passionately. He wants Arian to feel his endless love for her. How much he misses her. Matagal nga naman itong nagtitimpi, pero ngayon ay hindi na. All he wants to do is to claim her girl. After a year of not being with her in bed, you cannot escape this time, my girl. Usal ni Norman matapos panandali ang pinaghinang ang kanilang mga labi. Hindi na nakasagot si Arian as he claims her lips again, hanggang sa naramdaman na lang na lumutang siya. Norman carries her wife to bed. Maingat nitong inilapag si Arian, ngunit hindi man lang inalis ang labi nito sa labi niya. Tumututol ang isang sulok ng isipan ni Arian, subalit hindi niya magawang isatinig dahil mas matimbang ang sabik na nararamdaman sa kanyang asawa. Bahala na. Sa isip niya at ipinikit ang kanyang mga mata upang lalong madama ang init ng mga halik at haplos ni Norman sa katawan niya. Ngunit kahit sabik na sabik si Norman, ay kailangan pa rin itong mag-ingat sa paggalaw. Lalo na't wala pang 6 na buwan ang nakalipas mula nang maoperahan si Arian at hindi pa ganap na naghilom ang sugat sa sinapupunan niya. Pero hindi na muli pang mag-aalala dahil hindi na pwede pang magkaanak si Arian. And yes, she undergoes ligation dahil magiging banta sa buhay niya ang pagbubuntis. But Arian still doesn't know about it. Humaplos ang kamay ni Norman pababa hanggang natagpuan ang bulaklak na matagal na nitong pinananabikang hawakan, laruin at diligan. Napaigtad si Arian nang ipasok nito ang daliri sa loob at inilabas-masok. Wala nang sinayang na sandali si Norman. Sinamantala nito ang pagkakataon upang ipadama kay Arian ang buong puso nitong pagmamahal. Bahagya nitong hinila ang asawa dahil hindi pa maaring daganan. Napapikit si Arian nang naramdaman ang pagtarak ng pagkalalaki ni Norman sa loob ng kanyang pagkababae. Don't worry, sweetheart. I'll be gentle. Ang sarap at ang pagmamahal ko lang ang tangi mong mararamdaman. Saad ni Norman habang pabilis ng pabilis ang pag-ulos nito. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Arian. Pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman. Pero sa huli ay lumabas pa rin ng kusa ang mga salitang nais marinig ni Norman bilang tanda na nasasarapan at gusto niya ang ginagawa nito, na walang pagtutol na namamagitan sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilan pang ulos, ay tuluyang nadiligan ang rosas. Kitang-kita ni Norman kung paano umagos palabas ang katas mula sa pagkababae ni Arian. Idedemanda kita sa ginawa mong to. Pabulong na sabi ni Arian. Go on, sweetheart. But I'm sure you can't use what has happened now because I recorded it. Gusto mong mapanood kung paano ka nasarapan sa ginawa natin? Would you like to hear how you moaned? Nakangiting wika ni Norman as he is holding his phone.
You planned all of this? How could you do this, huh? Saad ni Aryan. Come on, sweetheart. Stop pretending that you didn't like it. If you could only see your face in the video. Patuloy na pangaasar ni Norman. I hate you. Anas ni Aryan, saka mabilis bumangon at nagtungo sa banyo. Matamis ang ngiti ni Norman dahil sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Aryan mula sa banyo na naka-bathrobe. Would you like to have some rounds? Panunukso ni Norman dito. Subukan mo, sisigaw ako. Pairap na sagot ni Aryan, tsaka mabilis na lumapit sa closet para kumuha ng damit. Natatawa na pumasok si Norman sa banyo para maglinis ng sarili. Bitbit nito ang brief at pantalon papasok doon. Kahit anong gawin mo, hindi mo maitatanggi na mahal mo ko at nagustuhan mo ang ginawa ko. Wika ni Norman sa kawalan habang nasa banyo. Paglabas nito mula sa banyo ay nasa kwarto na ang mga sanggol at si Arlene. Norman, nandito ka pala. Tamang-tama at kailangan kitang makausap. Wika ni Arlene. Tungkol saan ate? Tanong ni Norman na lumapit. Can you stay here for the weekend? May aasikasuhin kasi ako para sa fashion show. At sila mommy at daddy naman may weekend getaway with their friends. So, ikaw munang bahala sa mag-iina mo. Saad ni Arlene. Ate, bakit mo kami iiwan sa kanya? Mamaya kung ano pang gawin yan. Pairap na sabi ni Aryan. My husband will take my kids to my in-laws, Aryan. So, wala kayong makakasama kundi si Norman. Sa kasawa mo naman siya, malayong gawan kayo ng masama. Ano ka ba? Isip mo malala. Sermon ni Arlene sa kapatid. Don't worry ate, ako nang bahala sa kanila, lalo na sa ina. Seryosong wika ni Norman at tiningnan pa si Aryan, subalit sambukol na irap ang natanggap nito. Kayong dalawa umayos kayo, makapuro kayo away, nako, pag umpugin ko na talaga kayo. Sermon ulit ni Arlene. Ate, mahaba ang pasensya ko. Kaya ako nang bahala sa asawa ko. Nakangiting saad ni Norman. Tuwang-tuwa ito sa nakikitang reaksyon sa mukha ni Aryan. At isa pa, mukhang umaayon ang pagkakataon para magawa ang gusto sa asawa kapag may pagkakataon. O kaya kapag tulog ang mga sanggol. Maya-maya ay nagpaalam si Arlene. Shh! Tulog ang kambal. Huwag kang maingay. At baka patahimikin ka ng mga halik ko. Pigil ni Norman nang tangkaing magsalita ni Aryan. Bastos. Sambit niya saka hinagis ang unan kay Norman. Bastos daw, pero gustong-gusto naman. Paano yung ungol, sweetheart? Biro nito. Umungol ka mag-isa. Subukan mo kong galawin at makikita mo. Anas ni Aryan. Wow. You're becoming challenging yan. But I'll tell you, don't dare me. Saad ni Norman na nakangisi pa. Try me. Taas kilay na sambit ni Aryan. Really? Okay. Sambit nito sa kalumapit sa kama. Subukan mo. Ani Aryan at may hawak na gunting at itinutok kay Norman. You cannot scare me, Aryan. Sige, kung talagang kaya mong gawin, go on. Ibaon mo yan sa akin. Kapag hindi mo magawa, iba ang ibabaon ko sa'yo. At sisiguraduhin kong mawawala ka na naman sa katinuan. Mariing sabi ni Norman habang unti-unting inilalapit ang mukha sa mukha ni Aryan. Gahibla na lang ang agwat ng kanilang mga labi nang umiyak ang isa sa kanilang mga anak. Hindi pa ako tapos sa'yo. Saad ni Norman, saka umalis sa ibabaw ni Aryan at pinuntahan ang crib ng mga sanggol. Pagkatapos muling mapatulog ang sanggol, ay nagpaalam muna si Norman na uuwi para kumuha ng mga gamit para sa 2 gabi
at 2 araw na pananatili sa mansyon ni na Arian. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang magkapatid ng masinsinan. Sigurado ka na ba? Muling tanong ni Arlene. Oo ate, this is the best thing that I can do for myself and my twins. I want them to live and grow up peacefully. I don't want them to feel toxicity. I don't want to get blamed someday because of my selfishness. Okay, kung ganon ay aayusin ko na ang mga dapat ayusin. Pero paano kung malaman ng asawa mo? Hindi niya malalaman, basta mag-ingat ka lang ate. Tumango si Arlene, saka nagpaalam na rin sa kapatid. Kailangan nitong ihanda ang mga gamit na dadalhin ng mag-aama nito. Naiwan na ulit mag-isa si Arian sa kwarto, kasama ang kambal. Para sa inyo ang gagawin kong ito. Bulong niya sa mga sanggol na noon ay mahimbing ang tulog sa loob ng baby crib. Lumipas ang mga oras. Madaling araw na naalimpungatan si Arian nang maramdaman ang mainit na bagay sa kanyang balat at ang haplos sa hita. Babalikwas sana siya ng bangon, subalit naging maagap din si Norman na siilin siya ng halik sa labi na agad nagpawala sa katinuan niya. You cannot escape this time. I know you miss it. Bulong ni Norman nang sandaling pinaghinang ang kanilang mga labi. Nang hindi pa sila nagkagulo ng husto, ay ganitong oras siya inaangkin nito. Sa mga oras na ito niya nararamdaman ang sarap. Dahil damang-daman niya ang init ng katawan ni Norman. Dito niya nararamdaman na hindi pilit ang pang-angkin nito noon. Kumbaga, for Norman, this is the best time to make love. Parehong nakapagpahinga and his best exercise as well. Don't worry, this is not recorded. You can sue me later if you want to. But ni Norman, bago binaon ang daliri nito at pinaglaruan ang pagkababae ni Arian habang sinisiil ng halik. Feel my breath. Feel my love this time. Hear my chest. Words may lie, but heart never lie. Madamdaming bulong ni Norman, kasunod ang muling pagsakop sa buong pagkatao ni Arian. At wala na siyang nagawa kundi magpaubaya dahil kahit anong gawin niya ay mas matimbang ang nararamdaman ng kanyang puso kaysa sa dinidikta ng kapirasong sulok ng isipan. Muling sumaboy ang katas ng pag-ibig ni Norman ng oras na yon. Ano nga ba ang tunay na pinaplano ni Arian at ano ang pinag-usapan nila ni Jackie? Abangan ang karugtong.